Akala mo minsan ganito lang ang nangyayari, tahimik kang naglalakad sa terminal. Maayos ang suot mo, maingat ang dala mo. At sa loob-loob mo, iniisip mo, wala naman akong ginagawang mali. Pero bigla, may tanong, may kaunting hintay, may sandaling parang huminto ang oras. At doon pumapasok ang pakiramdam na pamilyar sa maraming nakatatanda. Yung hindi mo alam kung bakit, pero ramdam mong may dahilan. Hindi ito kwento ng pananakot, hindi rin ito listahan ng bawal. Ito ay tungkol sa 15 bagay sa airport na akala ng marami ay random lang, pero kapag tiningnan mo ng mas mabuti, may paliwanag pala. 15 simpleng sitwasyon. Mula sa paraan ng paghahanda mo, sa kilos mo sa loob ng terminal, hanggang sa mga sandaling akala mo ay tsamba lang. Hindi ito para baguhin kung sino ka, kundi para mas maging kalmado ang bawat hakbang ng biyahe mo. Ang video na ito ay para sa iyo. Para sa mga nakatatanda na mas pinipili ang maayos kaysa mabilis. Para sa mga sanay maghintay at mas kampante kapag alam kung ano ang nangyayari. Ako si Ate Clara. Parang anak, apo o kapitbahay mo lang na nagpapaalala bago ka umalis ng bahay. Kasama mo ako dito hakbang-hakbang. Kung pakiramdam mo may kabuluhan ng mga paalalang ito, pindutin mo lang ang like. Kung gusto mong may kasama ka sa susunod mong biyahe, mag-subscribe ka. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Manatili ka hanggang dulo. Baka sa 15 bagay na ito, may isa kang makitang pamilyar at sa wakas, maiintindihan mo kung bakit. Isa, bago ka pa umalis ng bahay, doon pa lang nadedesisyonan ang daloy ng biyahe. Bago ka pa makarating sa airport, may nabubuo na. Hindi papel, hindi dokumento, kundi ang kondisyon mo mismo. Sa bahay pa lang, dala mo na kung paano ka magsisimula. Kung nakatulog ka ba ng maayos, kung may oras ka bang huminga bago umalis, kung buo ba ang loob mo o nagmamadali ka na agad. Sa airport, hindi lang isang tao ang pwedeng huminto sa'yo. May staff sa check-in na pwedeng magtanong kapag may kailangang linawin. May security personnel na pwedeng humiling ng dagdag na paliwanag. May officer na pwedeng magsabi ng sandali lang kapag may kailangang i-verify. Hindi ito biglaan. At hindi rin ito personal. Kapag pagod ka na bago pa man magsimula ang pila, mas halata ito sa kilos mo. Mas mabagal ang galaw, mas mabigat ang bawat hintay. At dito nagsisimula ang mga simpleng tanong. Isang tanong tungkol sa biyahe. Isang sandaling paghinto. Isang dagdag na paliwanag. Hindi dahil may mali kang dala, hindi dahil may nilabag ka, kundi dahil may taong may responsibilidad na siguraduhing maayos ang takbo ng proseso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang simula. Kapag kalmado ka mula pa sa bahay, mas kaunti ang kailangang linawin, mas kaunti ang tanong, mas diretso ang lakad. Isang paalala lang ito, ang maayos na biyahe ay kadalasang nagsisimula bago ka pa man magsara ng pinto ng bahay. 2, ang suot mo ay nakakaapekto sa bilis ng proseso. Hindi mo ito iniisip bilang mahalaga. Para sa'yo, ang suot mo ay para lang sa ginhawa, yung hindi masikip, yung kaya mong isuot ng matagal, yung alam mong hindi ka bibigatan sa biyahe. At tama ka, mahalaga ang komportable, lalo na sa edad na ito. Pero sa airport, ang suot mo ay may isa pang epekto. Hindi dahil may mali, hindi dahil sinusukat ang estilo mo, kundi dahil ang suot mo ay bahagi ng unang tinitingnan sa proseso. May mga staff na unang makakita nito sa security. May mga personnel na kailangang huminto sandali kapag may kailangang ipalinaw o ayusin. Hindi ito para pigilan ka, kundi para masigurong maayos ang daloy ng pila. Kapag maraming patong ang suot mo, kapag may mga bagay na kailangang tanggalin, ay natural lang na may kaunting paghinto. Isang sandali para mag-ayos. Isang tanong kung may kailangang alisin. Isang dagdag na hakbang bago makadaan. Hindi ito parusa.
Hindi rin ito pagpili kung sino ang masusunod. Ito ay simpleng bahagi ng trabaho ng mga taong responsableng magpatuloy ang proseso ng ligtas at malinaw. May mga araw na halos diretso ang lakad mo. May mga araw din na parang may kaunting abala, kahit pareho lang ang biyahe. Minsan, ang kaibahan ay ang suot mo sa araw na yon. Hindi kailangan baguhin ang sarili mo. Hindi mo kailangang magmukhang iba. Ang mahalaga lang ay ang kaunting kaalaman na may mga suot na mas nagpapadali ng daloy at may mga suot na nangangailangan ng kaunting oras. Kapag alam mo ito, hindi ka na magugulat, mas kalmado ang kilos at mas maayos ang bawat hakbang sa loob ng airport. 3. Ang sobrang balot o siksik na bag ay mas sinusuri. Madalas iniisip mo na mabuti ang sobra. Mas maayos kapag lahat ay nakabalot. Mas ligtas kapag walang gagalaw sa loob ng bag. Kaya pinipiga mo ang laman, dinadagdagan ng balot, inaayos hanggang sa wala ng espasyo. Tahimik lang ang intensyon mo. Ayaw mong may masira, ayaw mong may makalimutan, gusto mo lang na handa ka. Pero sa airport, may epekto ang ganitong ayos. Kapag masyadong siksik ang bag, mas mahirap itong basahin sa loob ng sistema. Hindi dahil may mali, kundi dahil mas maraming bahagi ang kailangang linawin. May mga staff sa check-in na pwedeng huminto sandali kapag may kailangang ipasilip. May security personnel na pwedeng magtanong kapag may bahagi ng bag na hindi malinaw ang ayos. Isang simpleng sandali lang. Isang maikling paliwanag, isang dagdag na hakbang. Hindi ito parusa, hindi rin ito pagpili. Ito ay bahagi ng trabaho ng mga taong responsabling siguraduhin na malinaw ang laman ng bawat bag. Sa edad na ito, mas gusto mo ang diretsyo, mas gusto mo ang walang abala. At minsan, ang sobrang paghahanda ang mismong nagdadagdag ng oras. Isipin mo ito. May bag na maayos ang pagkakaayos, may pagitan ang mga gamit, at may bag na halos wala ng hinga sa loob. Alin ang mas madaling intindihin? Hindi mo kailangang bawasan ang dala mo. Hindi mo kailangang baguhin ang nakasanayan. Ang mahalaga lang ay ang kaunting espasyo. Kaunting linaw. At tanungin mo ang sarili mo, kapag binuksan ang bag mo, madali ba itong ipaliwanag sa isang tingin? Kapag oo ang sagot, mas madalas na tuloy-tuloy ang biyahe. 4. Pagpasok mo pa lang sa terminal, may obserbasyon na. Pagbukas mo pa lang ng pinto ng terminal, may nagbabago na. Iba ang tunog, iba ang ilaw, iba ang galaw ng mga tao sa paligid mo. At kahit hindi mo ito iniisip, bahagi ka na ng isang maayos na daloy. Sa puntong ito, wala ka pang hawak na dokumento, wala ka pang kausap, wala ka pang pinipilahan, pero may mga taong nakatalaga na siguraduhin na maayos ang takbo ng buong lugar. May staff na tumitingin kung pantay ang galaw ng mga pasahero. May personnel na nagmamasid kung may nangangailangan ng tulong. May mga taong responsable na makita kung may kailangang linawin bago pa man magsimula ang pila. Hindi ito para maghanap ng mali. Ito ay para maiwasan ang gulo bago pa ito mangyari. Kapag maayos ang pasok mo sa terminal, kapag malinaw ang direksyon mo, kapag buo ang galaw mo, madalas ay tuloy-tuloy ang susunod na hakbang. Kapag may pag-aalangan, kapag may biglang paghinto sa gitna ng daan, kapag may paglingon-lingon na parang may hinahanap, natural lang na may lalapit para magtanong. Isang simpleng tanong lang, isang paalala kung saan ka dapat dumaan. Isang sandaling pag-check kung kailangan mo ng gabay. Hindi ito pagsubok, hindi rin ito pagpili kung sino ang uunahin. Ito ay bahagi ng kaayusan ng isang lugar na dinadaanan ng libu-libong tao araw-araw. Sa edad na ito, mahalaga ang malinaw na simula. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, mas kalmado ang bawat hakbang. At kapag kalmado ka mula sa unang sandali, mas madalas na nagiging simple ang buong biyahe. 5. Ang lakad at kilos mo ay nagbibigay ng impresyon. Sa loob ng airport, hindi lang oras ang mahalaga. Mahalaga rin ang ritmo, kung paano ka gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa susunod.
May mga nakatatanda na dahan-dahan ang lakad pero malinaw kung saan papunta. Mayroon ding mabilis ang hakbang pero ramdam ang pagod sa bawat galaw. Hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa pagiging buo ng kilos. Kapag ang lakad mo ay pantay at tuloy-tuloy, madalas ay diretso rin ang proseso. Kapag ang galaw ay putol-putol, may mga sandaling humihinto para mag-isip, natural lang na may mapansin. May mga staff sa airport na sanay sa ganitong senyales. Hindi para manghimasok, kundi para siguraduhin na walang nalilito, walang napapagod ng hindi napapansin. Minsan, ang simpleng pagbagal ng lakad ay nagiging dahilan para may magtanong kung kailangan mo ba ng tulong o kung malinaw ba ang susunod mong hakbang. Hindi ito dahil may mali kang ginagawa. Ito ay dahil ang kilos ng katawan ay bahagi ng daloy ng biyahe. Sa edad na ito, mas mahalaga ang pagiging maayos kaysa pagiging mabilis. At kapag maayos ang galaw mo, mas kaunti ang kailangang linawin. Kung naranasan mo na may lumapit sa iyo sa airport dahil sa paraan ng lakad o galaw mo, isulat mo iyon sa comments. Maraming nakatatanda ang may kaparehong karanasan at maganda na malaman mo na hindi ka nag-iisa. 6. Ang pagmamadali at nerbiyos ay mas kapansin-pansin. May mga araw na maaga ka naman, nasa oras ka, kumpleto ang dala, pero sa loob mo parang may humahabol pa rin. Mabilis ang hakbang, maiksi ang hinga, parang gusto mong matapos agad ang lahat. Sa edad na ito, alam mo na ang pakiramdam na iyon. Hindi ito takot, hindi rin ito mali. Ito ay simpleng pagod ng isip na gustong makarating na. Sa airport, ang ganitong estado ay madaling mapansin. Hindi dahil hinuhusgahan ka, kundi dahil ang pagmamadali at nerbiyos ay may sariling anyo sa kilos ng katawan. Kapag minamadali mo ang bawat hakbang, mas madalas kang huminto para mag-isip. Kapag mababaw ang paghinga, mas mahirap sumunod sa sunod-sunod na direksyon. At kapag halatang nag-aalala ang isip, mas nagiging mabigat ang bawat proseso. May mga staff na pwedeng magtanong sa ganitong sandali, sabihin hindi para hadlangan ka, kundi para linawin kung ayos ka lang, kung may kailangan kang tulong, o kung may kailangang ipaliwanag ng mas mabagal. Isang dagdag na tanong, isang sandaling paghinto, minsan iyon lang ang kailangan para bumalik ang ayos ng daloy. Hindi ibig sabihin na masama ang magmadali. Minsan, natural lang ito, pero kapag may kaunting pahinga sa pagitan ng mga hakbang, mas nagiging malinaw ang isip. Isang malalim na hinga, isang sandaling pagtigil, at muling pagpapatuloy. Kapag bumagal ang loob, mas madalas na bumibilis ang proseso. 7. Bago pa makita ang passport, may unang assessment na akala mo, doon lang nagsisimula ang lahat kapag iniabot mo na ang passport, kapag binuksan na ito, kapag tiningnan na ang pahina at ang larawan. Pero bago pa mangyari iyon, may nauna ng sandali ng pagtingin. Hindi sa papel, kundi sa kabuuan mo bilang pasahero. Sa edad na ito, dala mo na ang karanasan ng maraming biyahe. Alam mo kung paano humawak ng dokumento, alam mo kung kailan ibibigay at kailan hihintayin. Pero kahit ganoon, may mga sandaling hindi pa man binubuksan ang passport, may unang tanong na nabubuo. Minsan ito ay tungkol sa direksyon mo, minsan tungkol sa kung saan ka galing, minsan tungkol lang sa pagkakasunod ng mga hakbang mo. Hindi ito investigasyon. Hindi rin ito paghahanap ng mali. Ito ay simpleng pag-unawa kung maayos bang nagsisimula ang susunod na yugto. Kapag malinaw ang kilos mo, kapag buo ang galaw mo, madalas ay diretso ang susunod na hakbang. Kapag may pag-aalangan, kapag may sandaling tila naghahanap ka ng kumpirmasyon, doon pumapasok ang mga unang tanong. Isang tanong para linawin. Isang sandali para siguraduhin na pareho kayong nasa iisang direksyon. Hindi ito dapat ikabahala. Ito ay bahagi ng maayos na daloy ng airport. Sa edad na ito, mahalaga ang malinaw na simula ng bawat hakbang. Kapag alam mo kung nasaan ka at saan ka pupunta, mas magaan ang pakiramdam.
At kapag magaan ang pakiramdam, mas madalas na maikli lang ang mga tanong bago ka tuluyang makadaan. 8. Sa check-in pa lang, nagsisimula na ang pagsubaybay sa luggage. May isang nakatatanda na dumating ng maaga. Maayos ang ayos, tahimik ang kilos. Pagdating sa check-in, inabot niya ang bag na matagal na niyang inihanda. Habang nilalagyan ng tag ang maleta, nakahinga siya ng maluwag. Sa isip niya, ayos na ito. At umupo siya sa malapit na upuan, pinagmamasdan ng mga taong dumarating at umaalis. Hindi niya alam sa sandaling iyon, nagsimula na ang ibang bahagi ng biyahe ng bag niya. Hindi hiwalay sa kanya, kundi kasabay niya, kahit hindi niya nakikita. Sa airport, ang check-in ay hindi lang pagtanggap ng bag. Ito ay simula ng pagsunod sa daloy. May mga staff na responsable sa ruta ng luggage. May mga sandaling kailangan nilang huminto sandali kapag may kailangang linawin sa laman o ayos. Isang maikling paghinto sa loob ng sistema. Isang dagdag na sulyap. Isang hakbang para siguraduhing malinaw ang lahat. Sa kwento ng nakatatanda, dumating ang bag niya sa huli. Hindi nawala. Hindi rin nasira. May kaunting hintay lang sa dulo. Nang tanungin siya kung kinabahan ba siya, marahan siyang ngumiti. Hindi, sabi niya. Alam kong may proseso. Iyon ang mahalaga. Hindi para mag-alala, kundi para maintindihan. Kapag alam mo na sa check-in pa lang may mga taong gumagawa ng tamang hakbang para sa bag mo, mas madali ang paghihintay. Mas kalmado ang loob. At kapag kalmado ang loob, mas magaan ang bawat sandali ng biyahe. 9. Ang timbang ng bag ay may allowance na mas ligtas. May mga nakatatanda na maingat magtimbang sa bahay. Ilang ulit nililipat ang gamit, tinitingnan ang numero, at kapag eksakto na, doon lang humihinto. Sa isip mo, tama na iyon. Sakto sa pinapayagan, walang sobra, walang kulang. Pero sa airport, may kaunting pagkakaiba ang realidad. Ang timbangan sa bahay ay hindi laging pareho sa timbangan sa counter. Minsan, halos hindi mo mapapansin ang diferensya. Kaunting dagdag lang, isang maliit na galaw ng numero. At doon nagsisimula ang sandaling hindi inaasahan. Isang paalala, isang tanong kung pwedeng bawasan, isang desisyon kung paano aayusin. Hindi ito panlilin lang, hindi rin ito pagkakamali. Ito ay bahagi ng sistemang kailangang maging pare-pareho para sa libu-libong pasahero. May isang nakatatanda na nagkwento na palagi siyang nagiiwan ng kaunting espasyo sa bag. Hindi dahil may idadagdag siya, kundi dahil ayaw niyang magsimula ang biyahe sa paglipat-lipat ng gamit sa harap ng counter. Sa araw na iyon, lumabas ang timbang na bahagyang mas mataas kaysa sa inaasahan. Ngumiti lang siya, may hinugot na isang piraso ng damit. At tuloy ang proseso. Hindi stress ang naramdaman niya, hindi kaba, kundi ginhawa. Sa edad na ito, mahalaga ang ganitong kaalaman. Hindi para maging sobrang maingat, kundi para may puwang kapag may maliit na pagbabago. Kapag may allowance ka, mas kalmado ang kilos. At kapag kalmado ka, mas madalas na maayos ang simula ng biyahe. 10. Hindi lang metal ang tinitingnan sa security scanner. Kapag nasa harap ka na ng scanner, madalas simple lang ang nasa isip mo. Wala akong metal, wala akong dala na bawal. Kaya mabilis lang ito. At kadalasan ganoon nga ang nangyayari. Pero sa likod ng sandaling iyon, may mas malawak na tinitingnan ang proseso. Hindi lang kung may bakal o wala, kundi kung malinaw ba ang nakikita. May mga bagay na legal, may mga gamit na normal, pero kapag magkakadikit, magkakapatong, o nasa hindi inaasahang lugar, kailangan lang linawin kung ano ang nakikita. Isang dagdag na tingin, isang sandaling paghinto, isang tanong kung pwedeng ayusin ng kaunti. Hindi ito dahil may mali kang dala, hindi rin ito dahil may hinala. Ito ay dahil may responsibilidad ang staff na siguraduhing malinaw ang bawat imahe bago ka tuluyang makadaan. May nakatatanda na minsang nagulat kung bakit siya pinahinto sandali.
Sa loob-loob niya, maayos naman ang lahat. Nang ayusin lang niya ang ilang gamit, naging malinaw ang susunod na hakbang at tuloy ang lakad. Walang sermon, walang problema. Isang maliit na ayos lang. Sa edad na ito, mahalagang malaman ito. Hindi para kabahan, kundi para maintindihan na ang sandaling paghinto ay bahagi ng paglilinaw, hindi parusa. Kapag alam mo na hindi lang metal ang tinitingnan, mas madali mong matatanggap ang kaunting hintay. Mas kalmado ang loob. At mas buo ang kumpiyansa sa bawat hakbang pagkatapos ng scanner. 11. Kapag hindi malinaw ang image, may dagdag na check. May mga sandali sa airport na pakiramdam mo ay maayos na ang lahat, nakalagpas ka na sa isang hakbang, maayos ang pila, tahimik ang paligid, tapos biglang may kaunting paghinto, hindi ka pinabalik, hindi ka pinagalitan. May nagsabi lang na sandali lang, may kailangang tingnan ulit. Sa edad na ito, natural lang na mapatanong ka sa sarili mo. May mali ba? May nakalimutan ba ako? Pero kadalasan, wala. Ang nangyayari lang ay may bahagi ng imahe na hindi sapat ang linaw sa unang tingin. Minsan ito ay dahil magkakalapit ang mga gamit. Minsan dahil sa hugis na kailangang makita ng mas malinaw. Minsan dahil lang kailangan ng isa pang anggulo para masigurong tama ang basa. May mga staff na may tungkuling gawin ito, hindi para pahabain ang proseso, kundi para tapusin ito ng maayos. Isang dagdag na sulyap, isang maikling paghinto, isang hakbang pabalik sa ayos. May isang nakatatanda na nagkwento na palagi siyang nananatiling kalmado sa ganitong sandali. Hindi dahil sanay na sanay siya, kundi dahil alam niyang may dahilan ang paghinto. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ang galaw ng pila. Walang tanong, walang dagdag na paliwanag. At doon niya napagtanto na ang kaunting hintay ay hindi palaging hadlang, kundi bahagi ng paglinaw. Kapag naiintindihan mo ito, mas madali mong matatanggap ang sandaling paghinto, mas buo ang loob, at mas magaan ang pakiramdam habang nagpapatuloy ang biyahe. 12. Ang asal at pakikitungo mo sa staff ay naaalala. May mga sandali sa airport na simple lang dapat. Isang tanong, isang sagot, isang hakbang pasulong. Pero sa edad na ito, alam mo na rin na ang paraan ng pakikipag-usap ay kasing halaga ng mismong sagot. May mga staff na nakakasalamuha mo sandali lang. Isang ngiti sa check-in, isang maikling usapan sa security, isang paalala habang naglalakad ka sa terminal. Maikli ang oras pero malinaw ang dating. Hindi ito tungkol sa pagiging formal, hindi rin ito tungkol sa pagiging palakaibigan sa lahat. Ito ay tungkol sa pagiging maayos sa pakikitungo. Kapag kalmado ang boses mo, kapag malinaw ang sagot mo, kapag may pasensya ka sa paghihintay, mas madali ang daloy ng susunod na hakbang. May mga nakatatanda na nagsasabi na pareho lang naman ang ginagawa nila sa bawat biyahe. Pero napapansin nila na may mga araw na mas magaan ang pakikitungo ng staff. Mas maikli ang usapan, mas diretsyong proseso. Hindi ito dahil may espesyal na trato. Ito ay dahil ang maayos na asal ay nagdadala ng maayos na tugon. Isang simpleng sandali lang na tinanggap ng mahinahon ay kadalasang nauuwi sa mas mabilis na pagtatapos. Isang tanong na sinagot ng malinaw ay bihirang sundan ng dagdag na paliwanag. Sa airport, ang alaala ay hindi laging tungkol sa mukha. Minsan, ito ay tungkol sa pakiramdam ng usapan. Kapag maayos ang pakikitungo, mas madalas na maayos din ang biyahe. 13. Ang uri ng tiket ay may epekto kapag may aberya. May mga biyahe na tahimik at diretsyo. Mayroon ding mga sandaling biglang may pagbabago, isang anunsyo, isang paghinto, isang bagong direksyon na hindi inaasahan. Kapag may ganitong aberya, saka mo mararamdaman na hindi pare-pareho ang kilos ng proseso. Hindi dahil may pinipili, kundi dahil may kailangang ayusin sa loob ng limitadong oras. Sa edad na ito, ang mahalaga ay malinaw kung ano ang susunod, kung saan ka pupunta, kung kanino lalapit, at kung ano ang pwedeng gawin.
May mga staff na kailangang magpasya kung paano aayusin ang mga pasahero kapag may kakulangan sa oras o upuan. At sa ganitong sandali, ang uri ng tiket ay nagiging bahagi ng desisyon. Hindi ito parusa, hindi rin ito gantimpala. Ito ay simpleng paraan para masigurong may malinaw na patakaran na susundan. May nakatatanda na minsaang naka-experience ng biglang pagbabago sa schedule. Tahimik lang siyang umupo, inilabas ang tiket at hinintay ang tawag. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagtaas ng boses. Nang tinawag siya, maikli lang ang usapan, may malinaw na paliwanag, may bagong oras na ibinigay. Ang mahalagang aral dito ay hindi kung alin ang mas mahal o mas mura, kundi kung paano ka nananatiling kalmado kapag may hindi inaasahan. Kapag malinaw ang kilos at maayos ang pakikitungo, mas madali ang pag-aayos ng problema. At sa airport, ang malinaw at kalmadong pasahero ay mas madaling matulungan. 14, minsan may mas tahimik na pag-verify sa gilid. May mga sandali sa airport na hindi ka tinatawag ng malakas. Walang anunsyo, walang tingin ng iba, may lalapit lang at magsasabing sandali lang. Hindi ka inilalayo para takutin. Hindi ka rin hinihiwalay dahil may mali. Kadalasan, ito ay para sa mas malinaw na pag-uusap na mas mabuting gawin sa gilid. Sa edad na ito, madaling pumasok sa isip ang pag-aalala. May problema ba? May kulang ba? Pero madalas, ang sagot ay simple. May dokumentong kailangang linawin. May detalye lang na gustong tiyakin. May tanong na mas maayos sagutin ng tahimik. May mga staff na sadyang pinipili ang ganitong paraan para hindi ka ma-pressure. Para hindi ka magmadali, para marinig ka ng malinaw. Isang upuan sa tabi, isang mahinahong tanong, isang sagot na hindi kailangang ulitin. May nakatatanda na nagsabi na mas naging magaan ang pakiramdam niya dahil hindi siya tinanong sa gitna ng pila. Tahimik, maayos, walang istorbo, ito ang mahalagang tandaan. Kapag may ganitong sandali, hindi ito hadlang. Ito ay paraan para matapos ang proseso ng mas malinaw at mas maayos. At kapag naiintindihan mo ito, mas madali mong mapapanatili ang kalmado. 15, ang kalmado at handa ang pinakamadaling makausad sa airport. Sa dulo ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Hindi lakas ang kailangan, hindi bilis, kundi kahandaan. Sa edad na ito, dala mo na ang maraming karanasan. Alam mo na hindi lahat ay kontrolado, may mga sandaling may hintay, may mga sandaling may tanong, at may mga sandaling kailangan lang ng kaunting pasensya. Kapag handa ka, iba ang pakiramdam. May oras ka para huminga, may puwang ang isip para makinig, at may lakas ang katawan para magpatuloy. Hindi ibig sabihin na mawawala ang lahat ng abala, pero mas madalas, nagiging mas maikli ang mga ito. Mas malinaw ang usapan, mas direkta ang galaw. May mga nakatatanda na nagsasabi na pareho lang naman ang ginagawa nila sa bawat biyahe. Pero kapag binalikan nila, napapansin nilang mas maayos ang mga araw na kalmado ang simula at malinaw ang loob. Hindi ito sikreto. Hindi rin ito teknik na kailangang pag-aralan. Ito ay simpleng paalala kapag handa ka sa gamit, sa isip, at sa sarili, mas nagiging maayos ang bawat hakbang. At sa airport, ang pasaherong kalmado at handa ang kadalasang pinakamabilis na nakakausad. Sa video na ito, hindi tayo naghanap ng mali. Hindi rin tayo natakot sa mga nangyayari sa airport. Pinag-usapan lang natin ang 15 bagay na madalas maranasan ng mga nakatatanda, pero bihirang ipaliwanag ng mahinahon. Kung napanood mo hanggang dito, ibig sabihin may bahagi na tumama sa'yo. Isang karanasan, isang alaala, o isang sandaling sinabi mo sa sarili mo, kaya pala. Huwag kang mag-alinlangan, isipin mo ako bilang anak mo, o apo mo, o kapitbahay na nagmamalasakit. Kasama mo ako sa ganitong usapan. Kung may natutunan ka, pindutin mo ang like. Kung gusto mong may kasama ka sa susunod na biyahe, mag-subscribe ka.
Kung may kakilala kang senior na may lakad, i-share mo ito sa kanila. At kung may gusto kang ikwento o itanong, mag-comment ka lang. Huwag kang mahiyang lumapit. Nandito lang ako, kasama mo.